Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay ang salitawa. Mga kapatid, itinuturing ba natin isang malaking pagpapala ang makita pa ang Diyos o maramdaman ang kanyang presensya sa buhay natin? Ito po ang nais na ipaaralan ng Diyos sa atin sa araw na ito. Sa ating ebanghelyo ngayon, marinig po natin ang isang public prayer ng ating Panginoong Jesucristo. At ang konteksto ng ating ebanghelyo ngayon ay kababalik pa lamang ng mga alagad ng Panginoon, ang 72 disciples who were sent into mission. And here they were all rejoicing because of the power or authority given to them, that even the demons were made subject to them. But Jesus leads them to a deeper source of joy, and that is the presence of God in their midst. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, nagdasal ang Panginoon at sabi niya, I give you praise, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to the childlike. Well, Jesus, when He says, revealed them to the childlike, He's not literally referring to children, but to those who have been given little knowledge of God, or those who are humbled by their little knowledge of God. And so, Jesus is trying to emphasize here that we will only come to experience and feel the presence of God in our midst when we are humble. Kapag meron tayong kababaan ng loob at ang mga taong may kababaan ng loob lamang ang tunay na makakaranas ng presensya ng Diyos. Kaya po sana mga kapatid, sa ating paghahanda sa Pasko ng kapanganakan ng Panginoon, ay makita natin ang kahalagahan ng kababaan ng loob, na matatanggap lang natin ang Panginoon kapag tayo'y gaya ng mga bata, may kababaan ng loob, makikita natin ang Diyos sa buhay natin. Sabi nga ng Panginoon sa ating last part ng ating ebanghelyo ngayon, sabi niya, no one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son and anyone to whom the Son wishes to reveal Him. Here the Lord is giving them the clue, the hint, that it is actually the Lord who is in their midst, who has allowed them to have that blessing of seeing God, experiencing God in their midst, right there and then. Mga kapatid, sana po sa ating paghahanda, ang una nating isabuhay o hingiin sa Diyos ay yung magkaroon tayo ng kababaan ng loob na makita ang Diyos sa buhay natin maski sa mga panahon ng paghihirap, unos ng buhay natin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share, at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.